This is a battle of good versus evil. I think that is more and more evident right now. Pipili dito ang tao. Sa dilim ba tayo o sa liwanag? Pupunta ba tayo sa nakakatakot o sa sigurado? Applicant number 1. Ang sabi ng kutsero, ang sabi ng barbero, ang sabi ng tindera sa palengke, magnanakaw daw. Ang sabi ng lahat ng kapitbahay mo, magnanakaw daw. Hindi mo naman alam kung totoo, pero yun ang kanyang reputasyon. Magnanakaw daw. Kukunin mo bang driver yon ng inyong mga anak? Ha? Kayo dito, kukunin nyo bang driver yon ng inyong mga anak? Yung nasa likod, anong sagot nyo? Kayo dito, kukunin nyo ba ang driver ng inyong mga anak? Ang sinasabi ng lahat ay magnanakaw. Hindi. Mahirap na. Kasi anak natin yan eh. Applicant number 2. Mukha namang malinis, mukha namang mabait, may konting talino. Planchado ang kanyang puting uniforme. Ang siste, aba, nag-aaral palang magmaneho. Hindi pa alam ang mga kalye. Nalilito pa. Minsan, pinahatid ninyo ang inyong mga anak sa Leyte. Dinala po sa Baguio City. Hindi na nga po nakauwi kasi nasira po ang kotse. Hindi marunong magkumpuni ng makina. Paano naman, nag-aaral palang magmaneho? Kukuha ba kayo ng isang driver ng inyong mga anak na wala pang karanasan at nag-aaral palang magmaneho? Ha? Hindi. Number 3. Huwag po natin pagtatawanan. Ipagdasal po natin ang mga may malulubhang sakit. Hindi po lagnat, hindi po trangkaso, malubhang sakit. Kukuha ba kayo ng isang driver na may malubhang sakit? Hindi. Baka humawala ng malay tao sa manibela. Kayo pa ang magpapa-ospital? Hindi. Pang-apat na aplikante. Parating galit. Ang tapang. Lahat ng tao sa kalye minumura. Ipinagmamalaki niyang siya'y mamamatay tao. Sinubukan mong ipahatid sundo ang mga bata pag uwi sa bahay, nagulat ka kasi ang mga anak mo nagmumura na rin. Pati si Bunso nagmumura na. Pinagalitan mo, patira kayo mga bata kayo, bakit marunong na kayo magmura? Sabi niya, turo po ng driver. Bakit namumula ang mga pisngi ninyo? Pinagsasampal po kami ng driver kasi makulit po kami sa kotse. Siyempre, pinagalitan mo yung driver. Sabi mo, ano ang ginawa mo sa mga anak ko? Ay hindi na po kayo sinagot ng driver. Tinutukan na lang po kayo ng baril sa mukha. At ang sabi niya, pumapatay ako ng tao. Kukunin niyo ba yon na driver ng inyong mga anak? Hindi. Pang-5. Tahimik, hindi mayabang, walang drama, trabaho lang. Walang drama, trabaho lang. May 25 taong karanasan sa pagmamaneho. Solid. Tiningnan mo ang NBI clearance. Aba, walang kaso. Malinis. At may magandang referral mula sa nakaraang amo. Importante ang referral. At lahat ng uri ng sasakyan, kayang imaneho. Kalesa, tricycle, bus, jeep, taxi, bangka, vapor, tren, eroplano, kayang imaneho. Sino sa 5 na aplikante ang inyong kukuning driver ng inyong mga anak? Ha? Anong Mar? Huwag ka magsabi ng Mar. Walang pangalan. Ha? Oy,
kayo lang ang nag-iisip niyan. Mo ang iyong mga anak sa eskwelahan, pagpagaling ang iyong mga anak na nagulat ka. Dahil si Puso, nagmumura na. At parang nagmula ang pisngi. Sabi mo ka pagkakaya sa iyong pisngi. Sabi niya, pinagsasampan po ako ng driver. Kasi pag-uwi po ako sa loob ng kotse. Huwag ka na po muna, isusumbongin ka sa Santo Papa. Bernadita Inocencio po. Bakit mo lumapit dito sa abogado? Gusto ko lang sana naghanap ako ng spesya po para sa yung kaso namin ni Corina. Corina Sanchez. Paano ko nakakating dito? Dahil po, may kaibigan ba ako sa Quezon City na pinakilala. Kaya po sa akin, tumapit po ako sa ibang asagaling matulungan niyo po. Ano ba yung iba ba yung kwento? Ano yung mga Kaya ko lang po gusto mong i-tisya dahil yung kaso na yun sana, pinabayaan ko na sana, inaayaw ko na sana. Kaso lang pag-uwi ko nga dito sa sa Manila, sa Gali ako Cebu, nabalitaan ko sa mga kapatid ko na may warrant of arrest daw ako galing kay Corina. Ano ba yung mga kaso niya? Tatlo yung kinaso niya sa akin po, hindi ko matandaan yung mga kinaso niya sa akin kasi wala akong kopya na pinigyan. Bakit pinanilasyuhan? Dahil po hindi ko po alam sa kanya bakit pinasuhan niya. Kung ako man nagkaso sa kanya dahil sa pagmaltrato niya sa akin. Pinasuhan mo siya? Opo. Kailan? December 21. Ay, December 22, 2001. Inutusan po ako ni Corina Sanchez na bumaba sa lobby dahil nga dadating si Frederick Jimenez nung gabing yon sa Emerald Mansion. Hindi ko lang matandaan kung anong pitsa yon. Basta December yun siya. Doon ako sa ibaba, nag-antay hanggang magdamag, hanggang nakatulog na lang ako. Nakaakyat na pala si Paul Aquino sa taas. Tamang-tama, hindi niya naabutan si Corina at si Frederick Jimenez doon. Nakababa na rin sila papuntang basement. Tsaka ako ginising ng security guard na pinapaakyat na raw ako ni Corina sa taas kasi paalis na raw sila. Pag-akyat ko sa taas, nadatnan ko doon si Paul Aquino. Nadatnan na ni Paul Aquino lahat doon yung nakakalat doon na ginawa nila ni Frederick Jimenez. Tapos yung panty ni Corina nakalukot sa kama. Tapos inamoy pa niya yung bimpo na linalaban ni Corina. Yun lang. Tapos galit siya pagbukas ko sa pinto, sa kwarto, kasi dumiritso man siya sa kwarto, sabay ko to sa ulo ko. Parating away nila. Sige silang away. Tapos, naririnig ko na lang, ba't sabi ni Edith, yan, ganyan. Ayun, nagalit si Corina. Ako. Parang si Paul Aquino, parang ginamit pangalan parang Corina. Ba't sabi ni Edith, ganyan. Yun, doon na nakuha si Corina nung yung binato sa akin. Yung una, sinampal niya muna akong chinilas. So sabi ko, dito, namula lang ako sa sakit. Hindi mo napapaiyak, namula lang. Tapos, parang, may sa December 20, alas 12 ng araw. Hindi gabi, araw. Tapos ano nangyari? Pagkatapos ng pagsampal sa'yo, tinena? Sabi ko sa kanya, kunin ko na lang yung sweldo ko, alis na lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi kuha na siya lahat, may pambato sa akin. Ano mo? Ano sa'yo?
May mga cheesecake, may mga, kung ano lang panampot niya, may baso, may kutsilyo. Iniisip ko naman, wala man, tumatulong ako, nilapitan ko lang sana siya, dyan lang kami kung gusto niya. Parehas na naman kami kalaki. Lumapit sa Pulakino, ginanyan ako, tapos natihaya ako, tapos napaikli. Tapos, binuksan ni Pulakino yung pinto, ganyan ako. Tapos, binungat ako, tapos binalandra ako sa huloy, ganyan. Tinamaan yung ulo ko sa parang ganyan, kanto-kanto. Ito. Saan ka tumama? Sa kanto, yung kanto na, so, parang ganito, sa huloy. Simiento. Pero, bayaran niya ako ng 2 milyon. Pero, ano, Ay, hindi 2 million. may kapalit. Sasabihin ko sa TV na, ano, na, hindi ko sasabihin sa TV na binayaran niya akong 2 milyon. Pero meron siyang iutos sa akin na yun, ang sasabihin ko sa harap na, sa TV na ano ko, no? Yan anong naging reaction mo doon? Nung nagsalita siya ng gano'n, bahala na wala akong 2 milyon. Kahit na pobre akong tao, ayaw ko masabing magnanakaw ako. Siya, ako na nakakalaan. Bakit ngayon ka lang dumapit sa Ngayon lang po na, ano, kasi nag-alala kasi ako doon sa pulis na 2 punta sa Cavite. Sinabi nga yung asawa ng kapatid ko, kay Corina Sanchez, ko, may warrant of arrest para sa akin. Kaya naisipan ko pumunta sa Cebu. At dito ako baka sakali maghanap ng hustisya at baka mayroon pang maawa sa akin. Kaya baka ako makulong ako, hindi ko alam. Siya nang bugbog sa akin, ako pa ipakulong. Ano na ata, tama. lahat